Nauwi sa pambabasag ng salaming pintuan ng isang bus ang away kalsada sa Pasay City. Ang nahulikam na insidenteng nag-ugat umano sa gitgitan sa report ni Mark Salazar. Oh, basag oh. Bakit yung binasag? Ay! Bakit yung binasag? Ay, hindi ganon! Bitbit pa ng babae iyan ng animoy isang baseball bat matapos niyang basagin ang salaming pinto ng isang bus ng GEL Transport. Ganon, ma'am! O, tatakbo kayo, hoy! Bakit yung binasag nyo? Bakit binasag nyo? Kuha ang videong yan sa Macapagal Avenue sa Pasay City kahapon. Ang uploader, konduktor ng nakabuntot noon na isa pang GEL Transport bus. Kwento niya, nag-ugat ang away kalsada dahil sa gitgitan ng bus at isang SUV. Kinat na po ng private car itong kasamahan namin. Bumalik si ma'am, ini-speak na kala tinatawanan pa ng kasamahan namin. Mas lalo nagalit itong si ma'am, kumuha po ng parang matigas na bagay na parang baseball bat. Nagkasagutan pa ang uploader at ang mga sakay ng SUV. Naghahanap buhay din kami, ma'am. Hindi mo kita mo na binasag nyo. May video kami kung paano kayo kagbalasubas mag-drive. Ipinagtanggol din ng uploader ang kasamahan niya sa GEL Transport. Sabi niya, papatayin na kami. Wala man siguro kung ganun nangyari kasi isa pa, wala naman nung sabit yung sasakyan nila. Kung may kasalanan po yung kasamahan namin, dapat sinumbong na lang po nila sa enforcer. Sinusubukan pa naming matunto ng mga sakay ng SUV. Pero ayon sa pamunuan ng GEL Transport, nakipag-ugnayan na sa kanila ang mga sangkot para sa settlement. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pinapalitan na ang mga X-ray machine sa mga estasyon ng MRT para mapabilis ang pagpasok ng mga pasahero. Inaasahan kasing mas marami ang tatangkilik sa MRT kapag nagsimula na ang pagkasaayo sa EDSA sa June 13. May report si Joseph Moro. Kada araw, mahigit 370,000 na mga pasaherong sumasakay sa MRT-3. Idinadaan ang kanilang mga gamit sa X-ray machine para ma-inspeksyon at ito raw ay bahagyang nakakadelay sa kanilang pagpasok sa station platform. Medyo. Bakit po? Paano po? Malilate na ako eh. Layon niyang bawasan ang Transportation Department. Lalo't ang MRT ang isa sa mga asahan nilang aalalay sa mga pasahero kapag nagsimula na ang EDSA rebuilding sa June 13, nasasabay rin sa pagbubukas ng klase sa June 16. Yung mga may sasakyan na nanggagaling sa Magayo, pwede silang mag-park sa mga malapit sa mga stasyon ng tren and magte-tren sila o magbubus sila. Ayaw na raw ng DOTR ang mga eksenang gaya nito na umaabot na sa hagdanan ng istasyon ng pila at umaabot sa halos 1.5 oras ang paghihintay ng mga pasahero. Pagtitiyak nila madadagdagan ang mga tren ng 3 tuwing peak hours mula sa kasalukuyang 20. 30 minutes ang mawawala sa pila time at sa travel time ng mga kababayan natin. Pero may agam-agam ang ilang commuter sa pag-alis sa mga X-ray. No, please don't go. Kasi para sa aming mga pasahero, importante talaga siya. Ang solusyon ng DOTR, Nag-increase tayo ng visibility ng Coast Guard and other enforcement visibility na medyo kamukha sa ibang bansa, ang mga barel malalaki, mahahaba para deterrent, no? Kasi yun ang nakita natin sa ibang bansa ginagawa eh. sa halip ng mga X-rays, mga ganitong metal detector na lamang at yung mga bomb sniffing dogs ang ipapalit ng DOTR na pang security measure sa mga MRT stations sa susunod na linggo. Ito raw ay para mas mabilis yung pagpasok ng mga pasahero. Babaklasin na rin at aayusin ang signage sa estasyon na ito na napulaan kamakailan sa social media. Hindi raw kasi ito mabasa dahil sa kulay at disenyo. Itinutulak din ng DOTR na agahan ng kahit 30 minuto ang pagbubukas ng MRT sa pagsisimula ng EDSA rebuild. Sa gabi kasi medyo sagad na tayo na halos 11 o'clock na nagsasara ang MRT3 and kailangan ng maintenance time. Pinipilit natin ngayon na from 4:30 a.m. ang pag-umpisa, gagawin nating 4 a.m. Pinipilit ko pa yon sa ating maintenance operator. Samantala, naglabas na ng listahan ng alternate routes ng MMDA para sa mga maapektuhan ng EDSA Rebuild Project. Makikita ito sa kanilang official pages. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Binweltahan ng Pangulo ang mga nagsasabing papogi lang daw
ang 20 pesos kada kilong bigas na inilunsad ng gobyerno. Ang murang bigas target na ring maibenta sa buong bansa sa susunod na taon, maging sa mga minimum wage earners. May report si Marizo Mali. Mula nang ilunsad ang 20 pesos na bigas sa bansa, nakinabang na rito ang mga indigent, seniors, PWD at solo parents. Pero may mga kumwestiyon kung hanggang kailan ba ito tatagal. Ang sagot ng Pangulo, lalo na sa mga nagsasabing pampapogi lang daw ang benteng bigas. Watch me sustain it. And then we'll talk in May of 2028. Oh, natuloy ba o hindi? Ang pangako noon ng Pangulo, nagawa naman daw ng paraan na matupad. We found a way. We found a way to do it. Kahit anong mangyari down the road, nagawa na ngayon natin. Kaya't kaya na natin gawin yung 20 pesos. Mabibili ang 20 pesos na bigas sa mga kadiwa centers na unang inilunsad sa Visayas. Magkaka-second phase ito sa Mindanao sa Hulyo. Plano ng gobyerno na ituloy ang programa hanggang matapos ang termino ng Pangulo sa 2028. Kanina, bumisita ang Pangulo sa dalawang warehouse ng National Food Authority o NFA sa San Ildefonso, Bulacan. Ang plano raw dito, tayuan na rin ng Kadiwa Store para makapagbenta na rin ng 20 pesos na bigas. Isa ito sa dalawang warehouse dito sa San Ildefonso, Bulacan na may kapasidad na tig 58,000 na sako ng palay na nagsimula nang ipadala sa mga miller. At oras na magiling at maging bigas, dadalhin na ito sa iba't ibang mga warehouse ng NFA para maging bahagi ng P20 rice o yung 20 pesos na bigas para sa mga vulnerable sector. Sabi ng NFA, target nilang maibenta ang 20 pesos na bigas sa buong bansa sa susunod na taon. We are on the planning stage. Meron ng mga technical working groups on how we will implement this on a nationwide scenario. Sabi naman ng Department of Agriculture, pinaplansya na ngayon ang mekanismo para sa pamamahagi ng 20 pesos kada kilong bigas para sa mga minimum wage earner. Nagkaroon na rin ng initial usapan ang DA at ang DOLE at na-identify ng mga 120,000 yung initial list o listahan ng mga minimum wage earners sa buong bansa. Initial din na napagkasunduan ay bibigyan ng pagkakataon na makabili ng 10 kilo ng bigas kada buwan yung mga minimum wage earners. Ang mga magsasaka naman sa San Ildefonso humiling sa Pangulo na maging tuloy-tuloy ang pagbili sa kanila ng palay ng NFA. Humiling din sila na taasan ng NFA ang pagbili sa kanila ng tuyong palay at gawin itong 28 pesos sa halip na 24 pesos kada kilo. Siyempre gusto niyang taasan. Biglang pumalakpak po. Nagkamali ako ng tanong. Sabi ng Pangulo, pinag-aaralan na raw nila ang paglalagay ng floor price para hindi mabarat o malugi ang mga magsasaka. Yung binabalanse lang namin, siyempre, yung presyo na binibili ng consumer at saka yung presyo na binibili sa farmer na wala namang malugi. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ipadedeport na raw ng Timor-Leste government si dating Negros Oriental Representative Arnie Teves matapos arestuhin muli. Naghain naman ng habeas corpus petition ang kampo ni Teves na ayon sa kanyang abogado ay napagbigyan na. Pero hindi ito kinukumpirma ng DOJ. May report si Salima Refran. Mahigpit ang yakap ni dating Negros Oriental Representative Arnie Teves sa kanyang abogado habang inaaresto sa kanyang bahay sa Dili, Timor-Leste. Ang dumampot sa kanila, mga kawani ng Timor-Leste Immigration Police. Hawak sila ngayon ng Ministry of the Interior. We are held against our will. They are not letting me go. Pinost sa mga videong ito sa social media ng anak ni Teves na si Axel. My father, Arnie Teves, has been kidnapped. At around 7 p.m., he already had information that a private aircraft was scheduled to fly over to Timor-Leste. And then at 8 p.m., immigration officers arrived at his residence and picked him up. They just picked him up without documents, without warrants, or any form of legal documents. Sabi pa ng abogado ni Teves na si Attorney Ferdinand Topacio, walang warrant o written authority na ipinakita kay Teves kaugnay sa dahilan ng pagdetene sa kanila.
Naghain ng petition for habeas corpus ang legal team ni Teves sa Timor-Leste. Writ of habeas corpus is a preliminary writ. It is addressed to a person detaining another to produce that person in court and to justify to the court the cause of his caption or his arrest. So kung i-grant po yung writ, dadalhin po sa hukuman si Ginoong Teves at doon po ay kailangang makumbinsi ng mga authorities na umaresto kay Ginoong Teves kung bakit siya inaresto. Ayon kay Topacio, pinagbigyan ng korte roon ang petition for habeas corpus at inutos na iharap si Teves sa loob ng 48 oras. Hindi pa ito kinukumpirma ng ating Department of Justice. Pinabulaan na naman ng DOJ ang sinabi ng pamilya Teves na may private aircraft ng Pilipinas sa Timor-Leste kagabi. Si Teves ang tinuturong utak sa likod ng pagpatay kay Negros Oriental Governor Ruel Digamo noong March 2023. May arrest warrant at Interpol Red Notice si Teves para sa mga kasong multiple murder, frustrated murder at attempted murder. Itinuring din siyang terorista ng Anti-Terrorism Council. Umalis ang Pilipinas si Teves at nagpunta sa Timor-Leste noong April 2023. Inaresto siya ng mga otoridad doon noong March 2024. Pero pinalaya rin kalaunan matapos pagbigyan ang kanyang habeas corpus petition. Humiling din si Teves ng asylum doon. Pinapa-extradite naman ng Pilipinas si Teves. Una itong pinagbigyan pero inapila ng kampo ni Teves at kalaunay ibinasura ng Timor-Leste Court of Appeals. Nitong Marso, sinabi ng Department of Foreign Affairs na dismayado ang Pilipinas sa kawalan umano ng tiwala ng Timor-Leste. Sabi pa ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, makakaapekto raw ito sa hiling ng Timor-Leste na maging miyembro ng ASEAN. Kasunod niyan, sinabi ni Timor-Leste President Jose Ramos Horta na gusto na nilang maalis sa kanilang bansa si Teves sa lalong madaling panahon. Bago ang ASEAN Summit, nagpahayag ang Pilipinas na susuportahan nito ang pagsali ng Timor-Leste sa ASEAN. Matapos ang ASEAN Summit, hinuli si Teves kagabi. Sa isang pahayag, sinabi ng tagapagsalita ng gobyerno ng Timor-Leste na ide-deport na si Teves batay sa desisyon ng Ministry of the Interior. Wala raw kasi siyang valid visa, wala ring legal authorization para manatili at ang pasaporteng hawak niya ay kinansela na ng gobyerno ng Pilipinas. Ang matagal daw na pananatili ni Teves sa Timor-Leste ay nagdudulot nila ng kaguluhan sa bilateral relations nila sa Pilipinas at nagtatakda ng serious precedent na maaaring magkaroon ng seryosong implikasyon sa kanilang internal security. Banta raw sa integridad ng kanilang border at paglaban sa transnational crime kung may tuturing ang Timor-Leste bilang taguan ng mga pugante. Ang biyuda ni Digamo na si incoming Negros Oriental 3rd District Representative Janice Digamo sinabing isang mahalagang hakbang tungo sa pagkamit ng katarungan ang muling pag-aresto kay Teves. Sanima Refra, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sabi naman ni DOJ spokesperson Miko Clavano kaugnay sa petition for habeas corpus na inihain ng kampo ni Teves, hindi sila makapagsasalita para sa Timor-Leste. Ibabase lang daw ng DOJ ang desisyon at aksyon nito sa kung anong ipagbibigay alam ng Timor-Leste sa ating gobyerno. Micael Daez at Megan Young ipinasilip na ang kanilang first baby. Sa post ni Micael, ibinahagi niya ang kanilang journey mula sa pagbubuntis ni Megan hanggang sa masilayan na si Baby Daez. #flex sa bagong baby ni David Licauco. Yan ang white high-end car na matagal na raw niyang pangarap. It's just the fruits of my labor with the help of course, GMA, sa business ko rin, sa mga fans, diba? So kaya nakabili rin ako ng ganito. It's electric. Pwede ko siya gamitin araw-araw. Siyempre efficient. Hindi ko kailangan magpagas. Matapang na tumalon sa waterfall si Beauty Gonzalez as she celebrates her 34th birthday today. At ang kanyang wish, less dreams and more memories. Core memory naman para kina Andrea Torres, Thea Tolentino at Ara San Agustin ang pag-volunteer nila sa Philippine Animal Welfare Society o PAWS. Nakipaglaro at pinakain ng Sparkle Stars ang rescued dogs, cats at resident turtle sa shelter. Aubrey Carampel nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.